Sa isang maliit at liblib na barangay sa paanan ng bundok, nakatira si Aling Rosa, isang simpleng tindera ng basahan na halos buong buhay ay inialay sa paghahanap buhay. Ang kanyang munting kubo ay gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, tanda ng mahabang pakikipaglaban sa kahirapan. Sa kabila nito, nananatili siyang matatag, tahimik na umaasa na balang araw ay magbabago rin ang kanyang kapalaran. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, gumigising na si Aling Rosa upang maghanda. Isinasabit niya sa balikat ang kanyang sako ng mga lumang tela, mga basahang kinolekta mula sa iba't ibang lugar, mga lumang damit, punit na kurtina at sirang kumot. Ang mga ito ang kanyang pinagkakakitaan. Ibinebenta niya ang mga basahan sa palengke, umaasang may bibili kahit kaunti lamang. Hindi madali ang kanyang buhay. Madalas ay uuwi siyang pagod, halos walang kinita, at minsan ay wala pang sapat na pambili ng pagkain. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi kailanman nawala ang kanyang kabutihang loob. Kilala siya sa kanilang lugar bilang isang babaeng matulungin, kahit kapos, handang magbahagi. Isang hapon, habang pauwi na si Aling Rosa mula sa palengke, napansin niyang tila dumidilim ang kalangitan ng mas maaga kaysa karaniwan. Ang hangin ay biglang lumamig at ang mga dahon ng mga punong kahoy sa gilid ng daan ay tila sumasayaw sa kakaibang ritmo. Napahinto siya at napatingin sa paligid. Sa di kalayuan, may isang matandang puno ng balete, isang lugar na iniiwasan ng karamihan sa kanilang baryo. Maraming kwento ang umiikot tungkol dito, mga bulong ng kababalaghan, mga nilalang na hindi nakikita ng pangkaraniwang mata. Ngunit dahil sa pagod at pag-aalala na abutan ng dilim, nagpasya si Aling Rosa na dumaan sa landas na iyon upang makauwi agad. Habang siya'y naglalakad, may narinig siyang mahinang ungol. Huminto siya at sinubukang hanapin ang pinanggagalingan ng tunog. Sa ilalim ng puno ng balete, may isang nilalang na tila nasugatan. Ito ay kakaiba, matangkad, may mahahabang paa at tila anyong kabayo ang ulo. Ngunit ito'y hindi ganap na hayop, ni hindi rin ganap na tao. Saglit siyang kinabahan, ngunit nanaig ang kanyang likas na kabaitan. Dahan-dahan siyang lumapit. Kailangan mo ba ng tulong?" Mahinahon niyang tanong. Ang nilalang ay bahagyang gumalaw. Ang mga mata nito ay tila naglalaman ng hiwaga at lungkot. Hindi ito sumagot, ngunit malinaw na ito'y nasasaktan. Hindi nagdalawang isip si Aling Rosa. Kinuha niya ang ilan sa kanyang mga basahan at ginamit iyon upang balutin ang sugat ng nilalang. Maingat niyang ginawa ang lahat, tila ba isang ina na nag-aalaga ng kanyang anak. Sa gitna ng katahimikan ng kagubatan, may kakaibang pakiramdam na bumalot sa paligid. Parang may nagmamasid, parang may naghihintay. Nang matapos siya, tumayo si Aling Rosa at bahagyang ngumiti. "Wala man akong maibigay na marami. Sana'y makatulong ito sa iyo." Hindi niya alam na ang simpleng kabutihang iyon ay magsisilbing simula ng isang pagbabago, isang kapalarang mag-uugnay sa kanya
sa isang nilalang na matagal ng bahagi ng mga alamat. At sa pag-alis niya mula sa ilalim ng puno ng balete, hindi niya napansin ang mga matang patuloy na nakamasid sa kanya. Mata ng isang nilalang na hindi basta-basta nagpapakita, ngunit marunong tumanaw ng utang na loob. Sa gabing iyon, habang siya'y nagpapahinga sa kanyang munting kubo, may kakaibang ihip ng hangin na pumasok sa kanyang bintana. Tila may dalang mensahe mula sa mundo ng mga hindi nakikita. At dito, nagsimula ang isang kwento na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Kinabukasan, nagising si Aling Rosa na tila may kakaibang gaan sa kanyang pakiramdam. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Ngunit ang pagod na karaniwang bumabalot sa kanyang katawan tuwing umaga ay tila nawala. Sa halip, may kakaibang sigla siyang naramdaman. Isang bagay na matagal na niyang hindi naranasan. Tahimik ang kanyang kubo. Tanging ang mahihinang tunog ng hangin at ang pagtilaok ng mga manok sa kalayuan ang kanyang naririnig. Dahan-dahan siyang bumangon at nagsimulang ihanda ang kanyang sarili para sa panibagong araw ng pagtitinda. Habang inaayos niya ang kanyang sako ng basahan, napansin niyang tila mas maayos at malinis ang mga ito kumpara sa dati. Ang mga kupas na tela ay tila mas buo. Ang mga punit ay hindi gaanong halata. Nagtaka siya, ngunit ipinagkibit balikat na lamang ito. Siguro'y guni-guni ko lang, bulong niya sa sarili. Lumabas siya ng kubo at nagsimulang maglakad patungo sa palengke. Ang araw ay unti-unting sumisilip sa likod ng bundok, nagbibigay ng banayad na liwanag sa kanyang dinaraanan. Ngunit sa bawat hakbang niya, hindi niya maiwasang maalala ang nangyari noong nakaraang gabi. Ang nilalang sa ilalim ng balete. Hindi niya alam kung ano iyon, ngunit malinaw sa kanyang alaala ang mga matang iyon. Malalim. Tila may nais ipahiwatig. Pagdating niya sa palengke, agad niyang inilatag ang kanyang mga paninda. Ilang sandali pa lamang ang lumilipas ay may unang mamimili na lumapit. Isang babae na karaniwang hindi naman bumibili sa kanya. Magkano ang mga basahang ito? Tanong nito habang sinusuri ang tela. Murang-mura na po yan, Aling. 10 piso lang bawat isa, sagot ni Aling Rosa. Ngunit sa kanyang gulat, hindi tumawad ang babae. Sa halip, kumuha ito ng 5 piraso at agad na nagbayad. Hindi pa siya nakakabawi sa kanyang pagkabigla nang may sumunod pang mamimili. At pagkatapos noon, sunod-sunod na ang mga bumibili. Sa loob lamang ng ilang oras, halos maubos ang kanyang paninda. Isang bagay na hindi pa kailanman nangyari sa kanyang buong buhay bilang tindera. Napaupo siya sandali. Hawak ang kanyang kinita. Hindi ito kalakihan sa paningin ng iba, ngunit para sa kanya, ito ay higit pa sa sapat. Salamat, mahina niyang sambit, bagamat hindi niya tiyak kung kanino. Habang papauwi siya, kinahapunan, muling dumaan si Aling Rosa sa landas na iyon. Ang daang may matandang puno ng balete. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may humihila sa kanya upang muling puntahan ang lugar. Pagdating niya roon, napansin niyang tahimik ang paligid. Walang kakaibang tunog, walang bakas ng nilalang na kanyang tinulungan. Ngunit sa ilalim ng puno, may nakita siyang isang bagay. Isang maliit na supot. Dahan-dahan niya itong nilapitan at pinulot. Nang buksan niya ito,
Tumambad sa kanyang paningin ang ilang piraso ng gintong barya. Makikintab, tila bagong yari. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi ito maaaring akin, agad niyang bulong. Baka may nakaiwan lang. Ngunit habang iniisip niya kung ano ang gagawin, biglang umihip ang hangin. Malakas, ngunit hindi nakakatakot. Sa paghihip nito, tila may bumulong sa kanyang pandinig. Mahina, ngunit malinaw. Para sa iyo. Napalingon siya sa paligid, ngunit wala siyang ibang nakita. Ang mga dahon ng balete ay marahang kumaluskos. Tila sumasang-ayon sa tinig na kanyang narinig. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang supot. Hindi siya sakim at hindi rin siya sanay sa ganitong biyaya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman niyang ito ay hindi basta-bastang pagkakataon. Ito ay gantimpala mula sa isang kabutihang ginawa niya nang walang hinihinging kapalit. Tahimik siyang napaupo sa ilalim ng puno. Kung ito man ay biyaya, sabi niya sa sarili, gagamitin ko ito ng tama. Sa araw na iyon, may bagong pag-asa na isinilang sa puso ni Aling Rosa. Ngunit hindi pa niya alam na ang supot na iyon ay simula pa lamang. Simula ng mas malalim na ugnayan sa nilalang na kanyang tinulungan. At sa bawat hakbang niya pa uwi, ang kanyang kapalaran ay unti-unting nagbabago. Hinahabi ng isang puwersang hindi nakikita, ngunit tunay at makapangyarihan. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nagbago ang takbo ng buhay ni Aling Rosa. Hindi man agad-agad marangya, ngunit kapansin-pansin ang pag-angat ng kanyang kabuhayan. Ang dating tahimik at halos walang bumibiling pwesto niya sa palengke ay naging dinarayo na ng mga mamimili. Ang kanyang mga basahan na dati tila walang halaga sa paningin ng iba ay ngayon hinahanap-hanap. May ilan pang nagsasabing mas matibay at mas malinis ang mga ito kaysa sa karaniwang binebenta sa ibang tindahan. Hindi maipaliwanag ni Aling Rosa ang pagbabagong ito. Isang umaga, habang inaayos niya ang kanyang paninda, napansin niyang may isang piraso ng tela na kakaiba. Ito ay mas makinis, mas matibay, at tila may kakaibang kinang kapag natatamaan ng liwanag. Hindi niya ito maalala na kanyang nakolekta o nabili. Paano ito napunta rito? Tanong niya sa sarili. Ngunit dahil kailangan niyang magtinda, isinama na rin niya ito sa kanyang paninda. Hindi nagtagal, may isang mayamang babae ang lumapit sa kanya. Maayos ang pananamit at halatang may kaya sa buhay. Sa iyo ba ang telang ito? Tanong nito, hawak ang kakaibang piraso. Opo, sagot ni Aling Rosa, bagamat may halong pag-aalinlangan. Bibilhin ko ito, agad na sabi ng babae. Magkano? Hindi alam ni Aling Rosa kung magkano ang dapat niyang sabihin. Ngunit bago pa siya makapagsalita, naglabas na ng malaking halaga ang babae. Higit pa sa kanyang kinikita sa loob ng ilang araw. Hindi siya nakatanggi. Pag-alis ng babae, napaupo si Aling Rosa. Hawak ang perang kanyang natanggap. Hindi na ito pangkaraniwang pangyayari. Mula sa supot ng gintong barya hanggang sa misteryosong tela. Malinaw na may kung anong puwersa ang gumagabay sa kanya. At muli, naalala niya ang nilalang sa ilalim ng puno ng balete. Kinahapunan, matapos ang kanyang pagtitinda,
nagpasya siyang bumalik doon. Habang papalapit siya sa puno, muling nag-iba ang pakiramdam ng paligid. Ang hangin ay naging malamig at ang katahimikan ay tila may lalim na hindi maipaliwanag. Kung naririto ka, nais kitang pasalamatan, mahinahon niyang sambit. Ilang sandali ang lumipas. Walang sagot. Ngunit nang siya'y papatalikod na, may marahang yabag siyang narinig mula sa likuran. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon niya muling nakita ang nilalang. Mas malinaw na ngayon ang anyo nito, isang tikbalang. Matangkad at makapangyarihan ang tindig. Ngunit ang mga mata nito ay hindi nakakatakot. Sa halip, puno ito ng karunungan at katahimikan. Hindi makapagsalita si Aling Rosa. Ngunit ang tikbalang ang unang bumasag sa katahimikan. Hindi lahat ng tao ay tumutulong nang walang hinihinging kapalit. Malalim nitong wika. Napalunok si Aling Rosa, ngunit pinilit niyang maging matatag. Hindi ko po iyon ginawa para may makuha. Tumango ang tikbalang, tila nasiyahan sa kanyang sagot. At dahil doon, patuloy nito, ikaw ay pinagpala. Tahimik na nakinig si Aling Rosa. Ang iyong kabutihan ay nakita, dagdag pa ng tikbalang. At ang biyayang iyong tinatanggap ay bunga nito. Ngunit tandaan mo, ang biyaya ay hindi lamang para sa sarili. Napayuko si Aling Rosa. Nauunawaan ko po. Lumapit ng kaunti ang tikbalang. Ang landas na iyong tinatahak ay magdadala sa iyo sa higit pa sa inaakala mo. Ngunit kasabay nito ay mga pagsubok. Handa po akong harapin yon, sagot niya, bagamat may bahagyang kaba. Sandaling nanahimik ang tikbalang. Bago ito muling nagsalita. Babalik ako kung kinakailangan. Ngunit mula ngayon, ang iyong kapalaran ay nasa iyong mga kamay. At sa isang iglap, tila tinangay ng hangin ang anyo nito. Nawala na parang bula. Naiwan si Aling Rosa sa ilalim ng puno, tahimik na nag-iisip. Hindi na ito simpleng pagkakataon lamang. Ito ay isang paalala na ang bawat biyaya ay may kaakibat na pananagutan. At sa kanyang pag-uwi, dala niya hindi lamang ang pag-asang umunlad, kundi ang bagong layunin. Ang gamitin ang kanyang biyaya hindi lamang para sa sarili, kundi para sa iba. Ngunit hindi pa niya alam na sa likod ng kanyang unti-unting pag-angat, may mga matang nagmamasid, mga taong hindi matutuwa sa kanyang pagbabago. Habang patuloy na gumaganda ang takbo ng kabuhayan ni Aling Rosa, hindi maiiwasang mapansin ito ng mga tao sa kanilang barangay. Ang dating tahimik at halos hindi pinapansin na tindera ng basahan ay ngayon sentro ng usap-usapan. Sa palengke, may mga bulungan na unti-unting lumalakas. Napapansin mo ba? Parang hindi na uubusan ng paninda si Aling Rosa. Hindi lang yon, ang bilis ding mabenta. Parang may kakaiba. Baka may lihim na pinanggagalingan. Ang mga simpleng haka-haka ay nagsimulang magbunga ng pagdududa. Isa sa mga pinakaapektado ng pagbabagong ito ay si Mang Dario. Isang matagal nang nagtitinda ng tela sa palengke. Dati, siya ang pangunahing pinupuntahan ng mga mamimili. Ngunit nitong mga nakaraang araw, kapansin-pansin ang pagbaba ng kanyang kita habang nakamasid siya kay Aling Rosa mula sa kanyang pwesto. Hindi maitago ang pagkairita sa kanyang mukha. Hindi ito normal, bulong niya sa sarili. May ginagawa siyang hindi tama. Sa kabilang banda, walang kamalay-malay si Aling Rosa sa lumalalim na inggit sa kanyang paligid.
Abala siya sa kanyang pagtitinda. Masigasig at taos-pusong pinaglilingkuran ang bawat mamimili. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging abala, hindi niya nakakalimutang tuparin ang pangakong ginawa niya sa sarili. Ang gamitin ang kanyang biyaya para makatulong. Isang hapon, may lumapit sa kanyang isang matandang lalaki na halatang kapos sa buhay. Marahan nitong inilapag ang isang pirasong lumang tela. "Ito na lang ang kaya kong ipalit," mahina nitong sabi. Ngumiti si Aling Rosa at tinanggap ang tela. Sa halip na suklian ito ng katumbas lamang, binigyan niya ang matanda ng mas maraming basahan at kaunting pagkain. "Hindi na po kailangang bayaran ng buo," sabi niya. "Gamitin niyo na lang po ito." Nagpasalamat ang matanda, luhaan. Ngunit hindi ito nakaligtas sa mga matang nagmamasid. Mula sa di kalayuan, nakita ni Mang Dario ang buong pangyayari. Sa halip na maantig, lalo lamang tumindi ang kanyang pagdududa. "Hindi siya malulugi sa ganyan kung hindi sobra ang kinikita niya," sabi niya sa sarili. "May sikreto talaga." Kinagabihan, habang nagpapahinga si Aling Rosa sa kanyang kubo, muli niyang naramdaman ang malamig na ihip ng hangin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito kasing payapa ng dati. May halong babala ang pakiramdam. Lumabas siya at tumingin sa paligid. Tahimik ang gabi, ngunit tila may kung anong gumagalaw sa dilim. Hindi nagtagal, may marahang tunog ng yabag mula sa gilid ng kanyang bahay. Napalingon siya at sa lilim ng mga puno, may aninong mabilis na naglaho. Napatigil siya. Hindi niya matukoy kung tao ba iyon o iba. Ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi na lamang siya nag-iisa sa kanyang landas. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, napahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi na lamang ito kwento ng biyaya at pag-angat. May mga aninong sumusunod at ang mga ito ay maaaring magdala ng panganib sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Sa gabing iyon, hindi agad nakatulog si Aling Rosa. Ang kanyang isip ay puno ng tanong, hindi lamang tungkol sa biyayang kanyang tinanggap, kundi pati na rin sa mga mata na patuloy na nagmamasid sa kanya mula sa dilim. At sa malayo, sa ilalim ng matandang puno ng balete, may isang nilalang na tahimik na nakatanaw, handa kung kinakailangan na muling magpakita. Dumating ang mga araw na tila mas mabigat kaysa karaniwan. Bagamat patuloy ang pagdagsa ng biyaya sa buhay ni Aling Rosa, kasabay nito ay ang pagdilim ng kanyang kapaligiran. Hindi sa anyo ng kahirapan, kundi ng pagdududa at paninira. Sa palengke, hindi na kasing init ng dati ang pagtanggap sa kanya ng ilang kapwa tindero. Ang mga dating ngiti ay napalitan ng malamig na tingin at ang mga simpleng pagbati ay nauwi sa katahimikan. Ang bulungan ay naging lantad na usapan. "Hindi natural ang swerte niya," narinig niyang sabi ng isa. "Sigurado ako may tinatagong sikreto," dagdag ng iba. Pinili ni Aling Rosa na manahimik. Hindi niya kailanman hinangad ang inggit ng iba. Ang nais lamang niya ay ang tahimik na pamumuhay at sapat na kabuhayan. Ngunit isang umaga, isang pangyayari ang tuluyang sumubok sa kanyang katapatan. Habang siya'y nag-aayos ng kanyang paninda, biglang dumating ang dalawang lalaki, parehong hindi pamilyar sa kanyang paningin. Maayos ang kanilang pananamit,
ngunit may kakaibang tigas sa kanilang mga mukha. "Ikaw ba si Rosa?" tanong ng isa. "Opo," mahinahon niyang sagot. "Kami ay ipinadala upang siyasatin ang iyong negosyo," sabi ng isa pa. "May ulat na may hindi maipaliwanag na pinanggagalingan ng iyong paninda." Naramdaman ni Aling Rosa ang panlalamig ng kanyang katawan. Hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon. "Wala po akong ginagawang masama," agad niyang sagot. "Ang lahat ng ito ay mula sa aking pagtitiyaga." Ngunit hindi kumbinsido ang mga lalaki. Sinimulan nilang siyasatin ang kanyang mga basahan. Isa-isa nilang tiningnan, hinawakan, at pinaghinalaan. Napansin nila ang ilang telang may kakaibang kalidad, ang mga telang tila hindi karaniwan. "Saan mo nakuha ang mga ito?" tanong ng isa. Hawak ang isang makinis na tela. Saglit na natigilan si Aling Rosa. Hindi niya maaaring sabihin ang tungkol sa tikbalang. Walang maniniwala at higit pa roon, ramdam niyang ang lihim na yon ay hindi dapat basta isiwalat. "Pinagtagpi-tagpi ko lang po mula sa mga lumang tela," sagot niya. Bagamat alam niyang hindi ito lubos na katotohanan. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. "Hindi sapat ang paliwanag mo," malamig na sabi ng isa. "Kung hindi mo mapapatunayan ang pinagmulan nito, mapipilitan kaming kumpiskahin ang iyong paninda." Nanginig ang kanyang mga kamay. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang kanyang pag-asa, ay maaaring mawala sa isang iglap. Sa sandaling iyon, tila bumigat ang hangin sa paligid. Ang mga tao sa palengke ay nanahimik, nakamasid sa nangyayari. At sa gitna ng tensyon, may isang pamilyar na ihip ng hangin ang dumaan. Banayad, ngunit may dalang kakaibang lakas. Napalingon si Aling Rosa. Sa di kalayuan, sa likod ng mga puno, may aninong sandaling lumitaw, matangkad. May anyong hindi maikakaila. Ang tikbalang. Ngunit hindi ito lumapit. Nanatili lamang ito roon, tila naghihintay. Hindi ito kikilos. Hindi ito magsasalita. Ang pagsubok na ito ay para kay Aling Rosa. Muling bumalik ang kanyang pansin sa dalawang lalaki. Huminga siya ng malalim. "Kung kukunin niyo po ang paninda ko," mahinahon niyang sabi, "wala po akong magagawa. Pero hindi po ako nagsisinungaling. Ang lahat ng ito ay bunga ng marangal na paraan." Walang takot ang kanyang tinig, bagamat puno ng pangamba ang kanyang puso. Sandaling nag-isip ang dalawang lalaki. Tila hindi nila inaasahan ang kanyang katatagan. Sa huli, ibinaba ng isa ang telang hawak niya. "Babantayan ka namin," babala nito. "Kapag napatunayang may mali, babalik kami." At sila'y umalis. Unti-unting bumalik ang ingay sa palengke, ngunit ang mga mata ng mga tao ay nanatiling nakatuon kay Aling Rosa. Pagkatapos ng pangyayari, tahimik siyang naupo. Hindi siya nanalo. Ngunit hindi rin siya natalo. At higit sa lahat, hindi niya isinuko ang kanyang katapatan. Kinahapunan, dumaan siya muli sa ilalim ng puno ng balete. Doon, sa tahimik na lilim, muling nagpakita ang tikbalang. "Pinili mong manatiling tapat," sabi nito. "Opo," sagot ni Aling Rosa. "Kahit mahirap." Tumango ang tikbalang. "Iyan ang tunay na lakas." Saglit itong tumahimik. Bago muling nagsalita, "Ngunit tandaan mo, habang lumalalim ang iyong biyaya, lalalim din ang iyong mga pagsubok." Tumingin si Aling Rosa sa nilalang.
Sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Handa na siya. Dahil alam niyang ang bawat biyaya ay may kaakibat na responsibilidad at ang bawat pagsubok ay pagkakataon upang patunayan ang kanyang pagkatao. Sa paglipas ng mga araw, matapos ang pagsisiyasat, tila bumalik sa normal ang takbo ng buhay sa palengke. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may mga damdaming hindi pa rin humuhupa. Inggit, pagdududa at lihim na galit. Si Mang Dario ay patuloy na nagmamasid habang unti-unting bumabangon ang kabuhayan ni Aling Rosa. Siya naman ay tila lalong nalulugmok. Ang kanyang mga paninda ay hindi na gaanong pinapansin at ang mga dating suki ay lumilipat na sa kabilang pwesto. Isang gabi, habang siya'y nag-iisa sa kanyang tindahan, hindi na niya napigilan ang sarili. Hindi ito patas, mariin niyang sabi sa dilim. Ako ang matagal nang nandito. Ako ang naghirap. Bakit siya ang umaangat? Ang kanyang mga salita ay hindi lamang hangin ang nakarinig. Mula sa likod ng kanyang tindahan, may isang mahinang kaluskos. Napalingon siya. Sa anino ng mga kahon at lumang tela, may isang presensyang hindi maipaliwanag, hindi malinaw, ngunit sapat upang magdulot ng kaba. Kung nais mong mabawi ang iyong nawala, ang tinig ay mababa, tila nagmumula sa kailaliman. Nanigas si Mang Dario. Sa sino ka? Tanong niya. Ngunit walang anyong malinaw na lumitaw. Tanging ang tinig ang nanatili. May paraan upang mapantayan o mahigitan pa ang kanyang tinatamasa. Unti-unting lumakas ang tibok ng puso ni Mang Dario. Sa halip na umatras, tila may bahagi sa kanya ang gustong makinig. Ano ang kapalit? Tanong niya. Bahagyang nanginginig ang tinig. Sandaling natahimik ang paligid. Pagkatapos, marahang sumagot ang tinig. Isang maliit na sakripisyo lamang. Hindi na niya naitanong kung ano iyon. Sa halip, nanatili siyang nakatayo, tahimik na nakikinig habang ang dilim sa paligid ay tila unti-unting lumalapit. Samantala, walang kaalam-alam si Aling Rosa sa nagaganap. Sa kanyang kubo, abala siya sa pag-aayos ng kanyang kinita, pinagpaplanuhan kung paano niya ito magagamit ng maayos. Hindi niya nililimutan ang kanyang pangako. Kinabukasan, nagpasya siyang bumili ng mas maayos na kagamitan para sa kanyang pagtitinda. Hindi para sa karangyaan, kundi upang mas mapabuti ang kanyang hanap buhay. Naglaan din siya ng bahagi ng kanyang kinita upang makatulong sa ilang kapitbahay na nangangailangan. Sa bawat hakbang niya, dala niya ang kababaang loob. Ngunit habang siya'y papauwi ng gabing iyon, muling nagbago ang pakiramdam ng paligid. Ang hangin ay hindi na tulad ng dati. Hindi ito payapa. May bigat, may babala. Napahinto siya sa gitna ng daan. Sa malayo, sa pagitan ng mga puno, may isang aninong mabilis na gumalaw. Hindi tulad ng tikbalang na kanyang nakilala. Ang presensyang ito ay mas mabigat, mas malamig. Naramdaman niya ang paninikip ng kanyang dibdib. At sa sandaling iyon, muling lumitaw ang tikbalang, ngunit hindi tulad ng dati. Ang tindig nito ay mas seryoso. Ang mga mata ay puno ng pag-iingat. May gumagalaw na hindi mo kaalyado, sabi nito. Napalunok si Aling Rosa. Ano po iyon? Isang puwersang pinapakain ng kasakiman, sagot ng tikbalang. At ito'y unti-unting lumalapit. Tahimik ang gabi.
Ngunit ang bigat ng mga salita ay nanatili sa hangin. "Sino po ang target nito?" tanong niya. Sandaling tumingin ang tikbalang sa malayo sa direksyon ng palengke. "Hindi pa malinaw," sagot nito. Ngunit ang ganitong puwersa ay laging naghahanap ng kahinaan. Naramdaman ni Aling Rosa ang lamig sa kanyang likod. Hindi na lamang ito usapin ng pag-unlad. May panganib na nagbabadya, isang panganib na maaaring sumira sa lahat ng kanyang pinaghirapan. At sa kaibuturan ng dilim, may isang tao na unti-unting nahuhulog sa tukso. Hindi alam na ang kanyang piniling landas ay maaaring magdala ng kapahamakan. Hindi lamang sa iba, kundi pati sa kanyang sarili. Lumipas ang ilang araw na tila tahimik, ngunit ang katahimikan ay may kasamang bigat na hindi maipaliwanag. Sa bawat umaga na bumabangon si Aling Rosa, dala niya ang pag-asa. Ngunit sa bawat gabi, naroon ang kaba na tila may paparating na unos. Sa palengke, napansin niyang nagbago ang kilos ni Mang Dario. Hindi na ito lantaran sa paninira o paninibugho. Sa halip, naging tahimik ito, masyadong tahimik. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon ay may kakaibang kumpiyansa na tila may alam siyang hindi alam ng iba. At hindi nagtagal, nagsimula ang pagbabago. Isang umaga, pagdating ni Aling Rosa sa kanyang pwesto, napansin niyang may ilan sa kanyang mga basahan ang tila nasira. May mga punit na wala naman noong nakaraang araw, at ang ilan ay tila naluma ng biglaan. Ang mga telang dati kakaiba, ang kinang ay nawalan ng sigla. Nagtaka siya. Hindi ito normal, bulong niya sa sarili. Ngunit hindi pa roon nagtatapos. Sa kabilang dulo ng palengke, nagsimulang dumagsa ang mga mamimili, hindi sa kanya, kundi sa pwesto ni Mang Dario. Ang mga telang ipinagbibili nito ay tila mas maganda, mas matibay, at higit sa lahat, mas kaakit-akit sa paningin. Napakunot ang noo ni Aling Rosa. Hindi niya maipaliwanag kung paano ito nangyari. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, may isang hinala na unti-unting nabubuo. Kinahapunan, matapos ang kanyang pagtitinda na halos walang kinita, nagpasya siyang dumaan muli sa ilalim ng puno ng balete. Hindi niya kailangang tawagin ang tikbalang. Naroon na ito, tila naghihintay. "May nangyayari," agad niyang sabi. "At pakiramdam ko'y hindi ito tama." Tahimik na nakinig ang tikbalang. "Ang biyayang nasa iyo ay hindi basta nawawala," sagot nito. "Maliban na lamang kung ito'y pinakikialaman." Naramdaman ni Aling Rosa ang bigat ng mga salita. "May ibang puwersa," dagdag ng tikbalang. "At ito'y gumagamit ng kasakiman bilang daan." Agad niyang naalala si Mang Dario. "Siya po ba?" tanong niya. Hindi sumagot ang tikbalang ng diretsyo. Sa halip, tumingin ito sa malayo, tila sinusuri ang hangin, ang paligid, ang mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang mata. "May isang taong pumayag," sabi nito. "At ang bawat biyayang nakukuha sa maling paraan ay may kapalit." Napahigpit ang hawak ni Aling Rosa sa kanyang sako. "Ano po ang mangyayari?" "Ang kasakiman ay hindi kailanman nabubusog," sagot ng tikbalang. "Sa simula, maliit lamang ang hinihingi, ngunit habang lumalalim, mas mabigat ang kabayaran." Tahimik ang paligid. Ang mga dahon ng balete ay marahang gumalaw,
tila sumasang-ayon sa mga salitang iyon. "May magagawa pa po ba ako?" tanong ni Aling Rosa. Tumingin sa kanya ang tikbalang. "Hindi mo maaaring kontrolin ang pinili ng iba," sagot nito. "Ngunit maaari mong piliin kung paano ka kikilos." Napayuko si Aling Rosa. Hindi niya nais ang tunggalian. Hindi niya nais ang gulo. Ngunit kung may maling nangyayari, hindi rin siya maaaring manahimik. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa palengke. Diretso siyang lumapit sa pwesto ni Mang Dario. Sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas. "Totoo bang may nagbago sa iyong paninda?" Mahinahon niyang tanong. Sandaling natigilan si Mang Dario, ngunit agad din itong ngumiti. Isang ngiting hindi niya pa kailanman ipinakita. "Negosyo lang ito," sagot nito. "Kung sino ang mas mahusay, siya ang umuunlad." "Ngunit may paraan na hindi tama," dagdag ni Aling Rosa. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Mang Dario. "At sino ka para magsabi kung ano ang tama?" Mariin nitong sagot. "Noong ikaw ang umaangat, hindi ka naman nagtanong." Tahimik si Aling Rosa. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang sitwasyon. Ang biyayang kanyang natanggap ay hindi rin karaniwan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may pagkakaiba. "Kung may kapalit ang ginagawa mo," sabi niya, "hindi pa huli ang lahat." Ngunit tumawa lamang si Mang Dario. "Kapag ang tao'y gutom, hindi na niya iniisip ang kapalit," sagot nito. "Ang mahalaga, may makain." Wala nang nasabi si Aling Rosa. Umalis siya, dala ang mabigat na pakiramdam. Sa kanyang paglalakad pa uwi, malinaw sa kanya ang isang bagay. Ang laban na kanyang haharapin ay hindi lamang laban para sa kabuhayan. Ito ay laban sa pagitan ng kabutihan at kasakiman. At sa laban na ito, hindi sapat ang kabaitan lamang. Kailangan niya ng lakas ng loob. Dahil habang lumalalim ang kapangyarihang ginagamit ni Mang Dario, lalong tumataas ang presyong kanyang babayaran. Isang presyong maaaring hindi na niya kayaning bayaran kapag dumating ang oras. Sa mga sumunod na araw, lalong naging malinaw ang pagbabago sa palengke. Ang dating balanse sa pagitan ng mga tindero ay tuluyang nawala. Halos lahat ng mamimili ay dumidiretso na sa pwesto ni Mang Dario, na ngayon ay tila naging sentro ng kakaibang kasaganaan. Ngunit kasabay ng kanyang pag-angat ay ang unti-unting pagdilim ng kanyang anyo. Napansin ng ilan na siya ay mas maputla kaysa dati. Ang kanyang mga mata ay tila laging puyat at ang kanyang mga galaw ay may halong iritasyon. Ngunit sa kabila nito, hindi nito pinapansin ang sarili. Abala siya sa pagtanggap ng pera, sa pagbibilang ng kita, at sa patuloy na pagdami ng kanyang paninda na tila hindi nauubos. Si Aling Rosa naman ay patuloy na nagtitinda kahit na kaunti na lamang ang bumibili sa kanya. Hindi niya iniwan ang kanyang paninindigan. Sa halip, mas lalo pa niyang pinaghusayan ang kanyang gawain. Maingat sa bawat tela, tapat sa bawat mamimili. Ngunit hindi niya maikakaila ang hirap. May mga araw na halos wala siyang kinikita. May mga gabing muli niyang nararamdaman ang gutom na matagal na niyang hindi naranasan. Sa kabila nito, hindi siya nawalan ng pananampalataya. Isang gabi, habang siya ay nagpapahinga sa kanyang kubo, may kumatok sa kanyang pinto. Mahina, ngunit malinaw. Dahan-dahan siyang lumapit at binuksan ito. Sa kanyang harapan ay si Mang Dario, ngunit hindi ito ang dati niyang kakilala.
Ang kanyang anyo ay tila mas payat, ang balat ay maputla, at ang kanyang mga mata ay may kakaibang lalim. Parang may takot na hindi niya maipaliwanag. Ako'y nangangailangan ng tulong, mahina nitong sabi. Nagulat si Aling Rosa. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi siya nagdalawang isip na papasukin ito. Ano ang nangyari? Tanong niya. Umupo si Mang Dario. Nanginginig ang kanyang mga kamay. May kapalit, sabi niya. At nagsisimula ko ng maramdaman. Tahimik na nakinig si Aling Rosa. Sa simula, paninda lang ang hinihingi. Patuloy niya. Kaunting bagay na hindi ko mapapansin. Ngunit ngayon, parang may kumukuha na ng lakas ko. Naramdaman ni Aling Rosa ang bigat ng sitwasyon. Hindi mo ba sinubuk tumigil? Tanong niya. Napailing si Mang Dario. Hindi ganun kadali, sagot nito. Kapag nagsimula ka na, hindi ka basta makakaalis. Tahimik ang kubo. Ang hangin sa labas ay tila mas malamig, mas mabigat. May nararamdaman ka bang presensya? Tanong ni Aling Rosa. Tumango si Mang Dario. Lagi, sagot niya. Lalo na sa gabi. Parang may nagbabantay. Parang may naghihintay. Sandaling natahimik si Aling Rosa. Alam niyang hindi ito basta karaniwang problema. Ito ay bunga ng maling pagpili. At ngayon? Tanong niya. Tumingin si Mang Dario sa kanya. Sa unang pagkakataon, walang galit, walang inggit. Tulungan mo ako, sabi niya. Hindi agad sumagot si Aling Rosa. Hindi dahil sa pagdadalawang isip kung tutulungan niya ito, kundi dahil alam niyang ang tulong na kailangan nito ay hindi basta-basta. Kailangan niyang bumalik sa ilalim ng puno ng balete. Kinabukasan, maaga siyang nagpunta roon. Naroon na ang tikbalang. Tila alam na ang dahilan ng kanyang pagdating. Dumating na ang kapalit, sabi nito. Opo, sagot ni Aling Rosa at humihingi siya ng tulong. Tahimik ang tikbalang. Ang kapangyarihang nakuha sa maling paraan ay hindi basta binibitiwan. Paliwanag nito. May kasunduan na hindi nakikita, ngunit may bisa. May paraan pa po ba? Tanong niya. Tumingin ang tikbalang sa kanya. Seryoso ang anyo. May paraan, sagot nito. Ngunit hindi ito magiging madali. Naramdaman ni Aling Rosa ang bahagyang kaba. Ano po ang kailangan kong gawin? Sandaling nanahimik ang tikbalang bago sumagot. Kailangan niyang harapin ang kanyang pinili, sabi nito. At kailangan mong maging gabay, hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang saksi sa kanyang pagbabalik. Malalim ang kahulugan ng mga salitang iyon. Hindi sapat ang pagtulong. Kailangan ng pagsisisi. Kailangan ng pagtanggap sa pagkakamali. At higit sa lahat, kailangan ng lakas ng loob upang harapin ang bunga ng kasakiman. Sa kanyang pag-uwi, dala ni Aling Rosa ang mabigat na katotohanan. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ngayon pa lamang ito nagsisimula dahil ang tunay na pagsubok ay hindi lamang ang umiwas sa kasamaan, kundi ang iligtas ang isang taong tuluyang nalulunod dito. Mabigat ang umaga para kay Aling Rosa. Hindi tulad ng mga nakaraang araw na puno ng pag-asa. Ang araw na ito ay tila may dalang responsibilidad na higit pa sa kanyang sariling kapakanan. Sa kanyang kubo, tahimik na nakaupo si Mang Dario. Halata sa kanyang anyo ang pagkapagod, hindi lamang sa katawan, kundi pati sa isipan. Ang kanyang mga mata ay malalim, tila ilang gabi nang hindi nakakatulog. Ako'y handa na, mahina niyang sabi.
Tiningnan siya ni Aling Rosa. Sinusukat ang kanyang tinig kung ito ba'y may kasamang pag-aalinlangan. Ngunit sa pagkakataong iyon, malinaw ang isang bagay. Wala na ang dating yabang. Napalitan ito ng pagsisisi. Hindi ito magiging madali, paalala niya. Tumango si Mang Dario. Mas mahirap ang manatili sa ganitong kalagayan. Hindi na siya nagsalita pa. Sa pagsikat ng araw, sabay silang naglakad patungo sa puno ng balete. Tahimik ang kanilang paglalakbay. Ang hangin ay malamig at ang bawat hakbang ay tila may bigat. Walang ibang tao sa landas. Parang ang lugar mismo ay umiiwas sa sandaling iyon. Pagdating nila sa ilalim ng puno, agad nilang naramdaman ang kakaibang presensya. Hindi ito tulad ng dati. Ang hangin ay mas mabigat. Ang paligid ay tila mas madilim kahit na may liwanag ng araw. At narito na kayo! Isang malamig na tinig ang umalingaw-ngaw. Hindi ito ang tinig ng tikbalang. Mula sa likod ng puno, unti-unting lumitaw ang isang anyo. Hindi ganap na malinaw, ngunit sapat upang makita ang hugis nito. Isang nilalang na tila binuo mula sa anino at galit. Napaatras si Mang Dario. Ito ang kausap ko, nanginginig niyang sabi. Ang nilalang ay tila ngumiti, isang ngiting walang init. Dumating ka upang umatras? Tanong nito. Hindi agad nakasagot si Mang Dario. Ngunit sa tabi niya, tahimik na nakatayo si Aling Rosa. Hindi siya nagsasalita, ngunit ang kanyang presensya ay matatag. Isang paalala na hindi siya nag-iisa. Huminga ng malalim si Mang Dario. Oh, sagot niya. Tinatapos ko na ito. Biglang lumamig ang paligid. Hindi ganoon kadali, sagot ng nilalang. Tinanggap mo ang biyaya, ginamit mo ito, at ngayon nais mong talikuran? Handa akong harapin ang kapalit, sagot ni Mang Dario. Bagamat nanginginig ang kanyang tinig, tahimik ang ilang sandali. Pagkatapos, unti-unting lumakas ang presensya ng nilalang. Kung ganoon, sabi nito, ibabalik mo ang lahat. Biglang umihip ang malakas na hangin. Ang mga dahon ng balete ay nag-ingay, tila sumasabay sa tensyon. Unti-unting nanghina si Mang Dario. Napaluhod siya, hawak ang kanyang dibdib. Parang may kinukuha, daing niya. Hindi gumalaw si Aling Rosa. Alam niyang ito ang sandali ng pagsubok. Hindi niya maaaring pigilan. Hindi niya maaaring akuin ang kapalit. Ngunit maaari siyang manatili. Hindi ka nag-iisa, mahina niyang sabi. Sa gitna ng unos, biglang lumitaw ang tikbalang. Matatag ang tindig. Tahimik, ngunit makapangyarihan ang presensya. Hindi ito nakialam. Ngunit ang kanyang pagdating ay tila nagbigay balanse sa paligid. Isang puwersang sumasalungat sa dilim. Patuloy ang pagdaing ni Mang Dario. Ang kanyang lakas ay tila unti-unting hinihigop. Ngunit sa bawat sandali, hindi siya umatras. Hindi na ako babalik! Pilit niyang sabi. At sa isang huling pag-igting, sumigaw siya. Tinatanggap ko ang aking pagkakamali. Biglang tumahimik ang paligid. Ang hangin ay humupa. Ang anino ay tila naglaho, unti-unting naglaho sa kawalan. At si Mang Dario ay napahandusay sa lupa. Hinihingal, ngunit buhay. Tahimik na lumapit si Aling Rosa at inalalayan siya. Tapos na, mahina niyang sabi. Sa di kalayuan, tumingin ang tikbalang.
Tila sinusukat ang nangyari. Hindi lahat ay may lakas ng loob na harapin ang kanilang pagkakamali, sabi nito. Unti-unting iminulat ni Mang Dario ang kanyang mga mata. Nawala na ba? Tanong niya. Oo, sagot ni Aling Rosa. Ngunit bago pa man tuluyang magaan ang kanilang pakiramdam, muling nagsalita ang tikbalang. Ang kasunduan ay naputol, sabi nito. Ngunit ang marka ng iyong ginawa ay mananatili. Natahimik si Mang Dario. Hindi bilang sumpa, dagdag ng tikbalang, kundi bilang paalala. Tahimik ang lahat. Sa ilalim ng puno ng balete, isang yugto ang natapos. Ngunit ang mga aral nito ay mananatili, hindi lamang kay Mang Dario, kundi kay Aling Rosa na naging saksi sa laban ng tao, laban sa sariling kahinaan. At sa kanilang pag-uwi, dala nila ang isang bagong simula, isang pagkakataon na muling itama ang landas na minsang naligaw. Pagkaraan ng mga pangyayaring naganap sa ilalim ng puno ng balete, tila nagbago ang ihip ng hangin sa buong barangay. Ang dating mabigat na pakiramdam ay napalitan ng katahimikan, hindi ang katahimikang puno ng pangamba, kundi ng panibagong simula. Si Mang Dario ay ilang araw na hindi nagpakita sa palengke. Sa kanyang tahanan, tahimik niyang hinarap ang kanyang sarili, ang kanyang mga pagkakamali, ang kanyang mga pinili, at ang mga aral na kanyang natutunan. Hindi na siya ang dating tao na pinangungunahan ng inggit. Sa halip, may kababaang loob na unti-unting nabubuo sa kanyang pagkatao. Samantala, si Aling Rosa ay nagpatuloy sa kanyang simpleng pamumuhay. Bumalik man sa mas tahimik ang kanyang tindahan, hindi nawala ang kanyang sigla. Ang kanyang mga paninda ay muli ring naging maayos, hindi na kasing misteryoso tulad ng dati. Ngunit sapat upang siya'y makapamuhay ng marangal. Hindi na rin niya hinangad ang labis na biyaya. Natutunan niyang ang tunay na kasaganaan ay hindi nasusukat sa dami ng kita, kundi sa kapayapaan ng kalooban. Isang umaga, habang siya'y naglalakad patungo sa palengke, napansin niyang may pagbabago sa paligid. Ang mga taong dati nagbubulungan ay ngayon bumabati na muli. Ang mga matang puno ng pagdududa ay napalitan ng paggalang. Sa kanyang pagdating sa pwesto, may isang pamilyar na tinig ang tumawag sa kanya. Rosa. Lumingon siya. Naroon si Mang Dario. Ngunit hindi na ito ang taong dati niyang kinaharap. Ang kanyang tindig ay mas payapa, ang kanyang mga mata ay malinaw, at ang kanyang mga kilos ay may pag-iingat. Magandang umaga, sabi nito. Magandang umaga rin, sagot ni Aling Rosa. Sandaling nagkatahimikan, bago muling nagsalita si Mang Dario. Nais kong humingi ng tawad, direkta niyang sabi. Sa lahat ng aking ginawa. Tiningnan siya ni Aling Rosa. Walang galit sa kanyang mga mata. Tapos na yon, sagot niya. Ang mahalaga, natuto ka. Tumango si Mang Dario. Kung papayag ka, dagdag nito, nais kong magsimula muli sa tamang paraan. Ngumiti si Aling Rosa. Lahat naman ay may pagkakataon, sabi niya. Sa araw na iyon, hindi lamang pagbabalik ang nangyari. Ito ay isang pagbabago. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting bumalik ang balanse sa palengke. Si Mang Dario ay nagsimulang magtinda muli. Ngunit sa pagkakataong ito, tapat
at patas. Si Aling Rosa naman ay patuloy sa kanyang kabutihan, hindi na hinahangad ang higit pa sa sapat. Minsan, sa kanyang pag-uwi, muli siyang dumaan sa ilalim ng puno ng balete. Tahimik ang paligid, ngunit alam niyang may nagbabantay pa rin. Maraming salamat, mahina niyang sabi. Sa pag-ihip ng hangin, tila may tugon, panayad, ngunit malinaw sa kanyang pakiramdam. Sa lilim ng puno, sandaling lumitaw ang isang pamilyar na anyo, ang tikbalang, nakatanaw mula sa malayo. Hindi ito lumapit, hindi na kailangan. Dahil ang tungkulin nito ay natupad na. Ang kabutihan ay ginantimpalaan. Ang kasakiman ay natutunan. At ang isang simpleng tindera ng basahan ay naging patunay na ang tunay na pag-unlad ay hindi nagmumula sa himala, kundi sa puso. Isang pusong marunong tumulong, tumayo sa tama, at magpatawad. Sa pagsikat ng araw, nagsimula ang isang bagong yugto, hindi na puno ng hiwaga, kundi ng katotohanan. At sa mundong patuloy na nagbabago, nanatili ang isang aral na hindi kailanman maglalaho. Ang kabutihan kahit tahimik ay laging may kapalit na liwanag.